Itong nakakagulat, viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ng aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang malayo ang usaping lumikha ng pagkakabahag-bahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at paki-click na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matatanan kamakalan lamang na binawasan ang pondo ng opisina ng Vice Presidente para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersya yung pinupukol kaugnay sa paggastos ng confidential funds nito. Si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag ng may blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na invalid ang nagdaang pambansang pondo or General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kayun pa man ay ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified bicameral report. Hindi rin miyembro ng bicameral report ang mambabatas. Samantala, House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Party's Representative Franz Castro ay ikatlong kongresistang kumukumpirma na may blankong item sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kay Bataan Party's Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Franz Castro at matagal na nitong isinusulong na magkaroon na ng transparency sa BICAM kaugnay na ginagawang reconciliation sa version ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak pa ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte o Suprema ang nagdaang 2025 national budget dahil sa hindi di umano pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito ay sino ang puno sa blankong provision sa BICAM report na naratifikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Matapos ng lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Nakakalungkot para sa mga Christian lawmakers enjoying the worldly environment of politics instead of serving as role model and share the world of God." During their session in their introduction, remember, fear of the Lord is the beginning of wisdom and no one can serve two masters at a time. Tapusin na ang panluloko sa mag-asawang Marcos at may mga kasabwat sa Kongreso at Senado. Sana matuldukan at matapos na ang mga kurap sa gobyerno. Harap-harapan na yung military, police, armies, navy, marine, or force to strongly united and bravest to overthrow Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos and Martin Romualdez and all their followers. We pray in the name or might name of Jesus. Amen. Wow, si Castro okay siya sa ginawa niya ngayon. Sanib puwersa, ha ha ha. Pero huwag magtiwala sa kanya, mahal na Tatay Digong at Inday VP Sara. Huwag magtiwala ngayon kahit kanino. 200 million daw per senator ang share na binigay kay Po as chairman. Yung senador na tumanggap ng share ipatong kay Po, naku, billion share tapos magastos lang certificate lang ang resibo. Buwis na taong bayan ang makikinabang binubulsa nila. Akala ko matino si Po, yun pala magnanakaw din. Di ba yan ang sinabi or sabi ng nanay-nanayan niya na sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Mas malala pala sa kanya, bilyones pa. End quote. Aminin mo rin naman pala, may patakbo-takbo ka pa? Basahin natin mga lords. Kimbo, blanks in 2025 budget only for final computation. Oh, may blanko. Oh, di ba? May blanko. Patakbo-takbo ka pang hinayupa ka, sasagutin mo rin naman pala, i-confirm mo rin naman pala. Kimbo, blanks in 2025 budget only for final computation. Tama na ang paglilinlang nyo sa mga Pilipino. Only for computation mong mukha mo? Talaga ba? Tapos may pirma? Pinirmahan? Ano yan?
Oh my God, ginagawang tanga. Huwag niyong gawing tanga ang mga Pilipino. Basang-basa na namin kayo. Kaya nga tumakbo ka, Kimbo, di ba? Nung i-interviewin ka ng media, tumakbo ka. At sinasabi mong nagmamadali ka kasi wala kang masagot. Ayaw mong ma-corner kasi hindi mo alam ano ang isasagot sa katarantaduhan nyo. Tapos mga ilang araw nun, nag-release ka ng statement sa social media. At ito, no, nakipag-interview ka sa media ilang araw nung tinanggihan mong magpa-interview. Ito sa wakas, nagsalita na rin si Congresswoman Stella Kimbo tungkol sa blank items ng BICAM report. Ito, may post si Mr. Jay Sonsa 45 minutes ago. Sabi niya, ang tagal mong umiwas sa media, tapos ganito lang pala ang sasabihin. So ano yung sasabihin? Yung sinabi niya, ito basahin ko, yung nakakuan dito. Blank items fill in the blanks. Sabi niya, it is unfortunate that an administrative matter is being maliciously misconstrued to create controversy where there is none. This matter has been sufficiently explained, and at a time when we face for real and urgent national challenges, it would be more productive to focus our efforts on addressing the legitimately pressing needs of our people. Representative Stella Kimbo, 2nd District, Marikina City, January 27, 2025. Ang issue is, sino nag-fill in the blanks? Nasagot ba niya? Parang hindi. Kaya ito yung sabi ni Mr. Jason sa, sorry, Madam Chair, but you did not answer the questions. Number 1, did you sign the BICAM report? Number 2, who filled in the blanks in the 13 pages consisting of 28 blank spaces? Number 3, where is the enrolled bill or the 2025 General Appropriations Bill? Number 4, where is the signed GAA of 2025? Okay. Sabi niya, ito si Mr. Jason sa pa rin nagsasalita. Madam Chair, hindi maliit na bagay ang BICAM report, ang GAB, ang enrolled bill at ang GAA. Ito ang pambansang budget ng Pilipinas. This is the backbone of our government and public administration. Importante ito para malaman namin kung gaano at paano kami ninanakawan ng mga politiko. Okay? So, basahin ko ulit yung statement ni Congresswoman Kimbo at namnamin natin anong ibig niya sabihin dito. It is unfortunate, malungkot daw, that an administrative matter is being maliciously misconstrued to create controversy where there is none. Wala daw problema, walang controversy, maliit na bagay lang dito, administrative matter lang daw ito. Okay? So, this matter has been sufficiently explained. Sinong nag-explain? And at a time when we face for real and urgent national challenges, it would be more productive to focus our efforts on addressing the legitimately pressing needs of our people. Parang sinasabi niya na, maliit na bagay lang ito, huwag niyo nang palakihin. May mas importanteng asikasuhin natin yung mga real challenges ng ating bansa. O ito nga, ang real challenges ng bansa, itong budget. Paano niyo ginawa? Tapos, bakit ang tagal bago nagsalita? Okay? Kaya sabi ni Mr. Jason sa, ang tagal mong umiwas sa media. Kawawa yung mga house reporters. Alas 9 ng gabi naghintay. Nung lumabas si Madam Estela, wala, hindi talaga pinansin. Rush daw, nag-aapura daw, may ano daw. Okay, may iba pang statement, ano? Puntahan natin. Ito. GMA News.
Meron din silang post tungkol nito. The proposed 6.325 trillion budget for 2025 is lawful and enforceable even as bicameral conference report had corrected adjusted interest. Acting House Appropriations Panel Chairperson Stella Kimbo said Monday. So inaamin na mayroong kinorek, may inadjust na entries. So ito yung statement ni Congresswoman Kimbo. The bicameral report explicitly authorized the technical secretariats of both the Senate and House of Representatives to implement corrections and adjustments as required. These do not affect the integrity nor the legality of the budget. Ganun ang sabi niya eh. The 2025 General Appropriations Act is lawful, valid, and fully enforceable. The enrolled General Appropriations Bill is complete. No blank allocation among its more than 235,000 line items. O nga, yung bill, wala nang blank. Kailang yung BICAM report, may blank. Klaro na may blank. Kinumpirma ni Congressman Manuel, Congresswoman Franz Castro, Congressman Raul Ungab, pati si ex-senator Lacson. Nakita rin niya yung blank items. So, very clear na ngayon na mga blank items sa BICAM report. Malalaking amount ang involved. Hindi man yun minor corrections. Billions ang involved. Ang sabi ni Congressman Manuel, yun daw yung authorize ang mga technical staff sa pag-adjust. Ano lang daw yun? Spelling, grammar, mga ganun lang daw. Hindi yung amount mismo ng ano. Grabe. So, satisfied ba kayo sa paliwanag o sagot ni Congresswoman Kimbo, mga kaibigan? Paki-comment ko, no? Okay, tignan natin itong mga people who reacted, ano? 5,700 people who reacted, 4,000 tumatawa. Ibig sabihin, hindi sila maniwala sa paliwanag ng Congresswoman. 1,100 galit. Galit sila. 442 lang ang nag-like. Yun lang ang naniniwala kay Congresswoman Kimbo. And then, mga comments. Magbasa tayo sa mga comments.